huli po sa patibong ang isang DPWH District Engineer. At yan po ay kinonfirm ni Senator Ping Lacson at nirepost naman ni Ma'am Rowena Guanzon. Yan po yung ating pag-uusapan at bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, please pa-subscribe naman ng ating munting channel. Ang sabi ni Ping Lacson, snappy salute to neophyte Congressman Leandro Libiste, Batangas 1st District for successful police entrapment operation against a corrupt DPWH District Engineer who tried to bribe him with up to 360 million in kickbacks from infra projects in his district. Wow, mga kababayan po natin. No? Ang laki ng offer kasi, no? 360 million. At alam niyo mga kababayan po natin, no? Nakakabilib po na may mga ganitong klaseng batang congressman, no? Na talagang handang labanan yung mga matitinding corruption at handa po siyang ilaglag kahit sino pa po, no, dito po sa DPWH. Actually kanina, in-update din po natin yan sa ating live stream. So habang nagla-live stream po tayo, may nagsabi nga sa atin na pinangalanan na po yan kung sino po yung congressman at saang district po yan, no? Saang district engineering yan ng DPWH. Kasi kanina ito lang nakita natin, yan no. Karapala na DPWH engineer NAB after allegedly dangling up to 360 million SOP kickbacks from infra projects to billionaire congressman. So, pinasa natin ang balita sa Billionaire News Channel ay wala pa po silang pinangalanan. Pero ang sabi nga po dito, no, ay inupiran po itong si Congressman Libiste ng una is 5 to 10% na kickback mula sa project na nagkakahalaga ng 3.6 billion na awarded, no, diyan sa kanyang First District Engineering ng Batangas mula sa 2025 budget. At bibigyan naman daw po siya ng 15 to 20%, no, na kickback kung maibigay na yung award sa 2026 national budget. So tingnan niyo po mga kababayan na hindi pa po tapos yung budgeting, no, ng 2026. Abay na pag-uusapan na pala ng mga taga-DPWH, no, kung magkano ang hatian at kung sino po yung kanilang papartihan. Alam niyo mga kababayan po natin, no, matindi kasi yung ginagawang investigation ngayon nitong batang congressman, no, itong si Congressman Libiste ng Batangas. So nag-iikot siya ngayon at inaalam niya kung ano po yung mga substandard na mga project, infrastructure project at the same time yung mga flood control sa Batangas. Ito panoorin natin ang kanyang video. Iniimbestigahan ni Congressman Leandro Legarda Leviste ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa unang distrito ng Batangas na nasira ng mga bagyo, kasama ang mga flood control project na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso. So, ito siguro yung number one na rason, no, mga kababayan po natin. Kaya sinusuhulan po itong si Congressman Leviste dahil nga po nagsisimula na po siya ng investigation. So, hindi lang pala dahil sa incoming mga project, no, nabibigyan siya ng kickbacks dahil sa ginagawa niya pala ngayon na investigation, kaya gusto siyang suhulan dahil ang sinasabi dito sa Billionaire News Channel, para daw po itigil din ni Congressman Leviste itong kanyang investigation, kaya gusto rin siyang suhulan. So kumbaga, ninegotiate siya nitong district engineer dahil mabubulgar itong kanilang mga illegal na pinagawa, no, na nasisira diyan sa First District ng Batangas. Ito, panoorin pa natin. Binisita rin niya ang Diokno Highway, isang mahalagang daan para sa mga taga-Calaca at Lemery. Grabe, oh. Tingnan mo, laki ng pag-uho. Grabe, mga kababayan. Nasira ng bagyong Krising kahit kagagawa pa lamang nito. In-inspection din ni Congressman Leandro ang mga bagong gawang kalsada na agad ding nasira ng mga bagyo. Layon ng investigasyon na naayon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na alamin kung may korupsyon o pagkukulang. Oh, yan, ipatawag din po yung ano na yan, no? Diyan sa sa Senado, ipatawag din po yung district engineer na yan, no? Baka mamaya hindi lang po mga congressman ang kanyang nasusuhulan, no? Tawag din, baka mamaya may pinapartihan din po siya, no? May pinapartihan po siya sa mga national government official. 'Di ba?
pati yung mga kontraktor niya, no? Marami pang nalalaman yan. Dapat pigain ang itlog niyan. Aminin ng paaminin yung district engineer na yan. Imagine mo, ang laki oh. Ang inabot niya, magkano? 3.6 million na cash. Kaano kaya ka bigat yan, no? Tapos sabi niya, no, mag-aabot siya ng 15 million sa susunod na araw. Grabe, so ganyan karami nilang pera, no? Pera. Ganyan kadami nilang pera. Lupit. Ano kaya ka bigat yung 3.6 million tapos 15 million, no? Ibang klase, no? Siguro may malaking bolt na yan sa kanyang bahay ba? Kulang sa paggawa ng mga proyekto. Bilang Vice Chairman ng ilang komite sa Kamara, nais ni Congressman Leandro na matiyak na wasto ang paggamit ng pondo ng bayan at walang korupsyon sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. So, yan po mga kababayan po natin, no? At least nalaman natin ngayon, no? Kung na-confirm kung sino pala yung batang congressman na gusto nilang suhulan, mga kababayan po natin, para lang maituloy nila yung mga illegal nilang ginagawa at yung kanilang illegal na ginawa ay gusto nila lang pagtakpan at ayaw nilang paimbestigahan ng batang congressman. Kaya tama, no? Saludo po tayo dito sa batang congressman. Sana marami pa mga congressman ang kagaya niya na maninindigan at sana po maimbestigahan din po, no? Itong si Martin, baka kasi may kickback yung mga yan, no? Kaya ganyan na lang kalakas ang loob ng DPWH at ganyan kalaki yung budget na binibigay po nila. Diyan pa sila nag-i-insert. Punta naman tayo sa ibang mga balita na pinost po ni Ma'am Rowena Guanzon, no? Itong si Valeriano, itong si Oink Valeriano, mga kababayan po natin, ay galit na galit po sa pinopropose ni Senator Robin Padilla na magkaroon ng mandatory pulburon or drug testing sa lahat po na opisyalis ng gobyerno. Annual na naman yan. Yearly. So, galit na galit siya. Kaya ang sabi po ni Ma'am Rowena Guanzon, ba't di kayo magsabay tapos sama nyo si Bongbong Marcos? Matinding banat, no? Kaya nga, no? Bakit takot na takot sila? Okay. Patuloy tayo mga kababayan po natin. Sa ibang update, isa-isahin lang po natin, no? Ito naman, sa Mandawi, Cebu naman, mga kababayan po natin, yung multi-billion piso na flood control ay hindi umubra. Ayan pa sa Mandawi. Sino kayang mga dyan, no? Mga kongresista naman dyan sa Mandawi na nakikinabang sa mga flood control. Alam mo yung investigation na ito, matagal ito. Dahil sa dami ng involved. Buong Pilipinas po yung kailangang imbestigahan, mga kababayan po natin. Ito naman si Bongbong Marcos, nakahanap naman po ng masisi sa Duterte administration. Alam mo, ang kapal talaga ng mukha, no? Imagine mo, sabi niya dito, no? Yung isang project daw na ginawa noong 2018 at 2019 ng Duterte administration na nagkakahalaga ng 114 million na rock knitting project ay overpriced daw, substandard. At ito daw ay nakasira ng kakagawa lang po na 260 million, no, na flood control project. Sinabi niya na ito daw po ay parehong useless. Di ba? Patingnan nyo ha, 2019 pa natapos yung project. So ngayon daw ay bumagsak so 2025. So more or less, no, 7 years na po yung rock knitting na yan. So sino siya na magsabi na ito ay substandard and overpriced kung ngayon niya lang nakita without any investigation, no, kung ito ba talaga ay substandard or overpriced? And bakit mo isisi, no, yung proyektong nabagsakan? Unang-una, dapat na-anticipate na po yan ng mga engineer, no, yung mga designer, na pwede may bumagsak, na pwede yung istruktura na ginawa ay pwedeng bumagsak. Dapat tinibayan na nila. No, dapat yung design ay isinama na po nila. Kung sakaling may bumagsak ay hindi po ito masisira. So yung nagkakahalagang 260 million binagsakan ng 114 million. Nasira daw. And now gusto niyang isisi sa nakarang administration dahil proyekto daw ng nakarang administration. After 7 years, ngayon mo sisihin. Bakit hindi mo sinabing substandard ito at overpriced, no? Nung pag-upo mo mismo o yung mga tauhan mo, sinabi nila na yan substandard,
or overpriced at inimbestigahan pag-upo ng pag-upo mismo. Kung kailangan talaga may managot sa nakaraang administration, ay dapat papanagutin. Kasi sa Duterte administration, no, kung nag-overprice ka, nag-substandard ka, at yan ay may nagreklamo na imbestigahan at napatunayan, matik si baka. Ganyan ang nakaraang administration. So, hindi nila kinokonsente ang anumang kamalian na ginawa ng kanyang tauhan. Pero ngayon, nakita natin kay Bongbong Marcos, mukhang kinokonsente pa eh. At mukhang bini-baby-baby pa. Itong si Secretary Bunuan. Diba? Tingnan nyo po, mga kabayan natin. Hanggang ngayon, hindi pa tinanggal si Bunuan. No? Yung mga sinasabing district engineer at assistant ng district engineer dito sa Bulacan, hindi man tinanggal. Sinuspindi pa lang. Kasi under investigation pa daw. Sabi ni Bunuan, hindi siya basta-basta magtanggal ng tao kung wala pang sapat na ebidensya. And si Marcos ngayon nag-iingay. Mga flood control project. Asa na ngayon yung mga kontraktor? Balita ko si Saldico daw ay lumayas na daw ng Pilipinas. Diba? Kasi ang ingay niya po eh. Imbis na investigation, sibakin, papanagutin, magpakulong, puro salita ng salita. Ngayon, nasa Baguio po siya. Ito, tingnan nyo ito. Sa Baguio ngayon itong si Bongbong Marcos, mga kabayan. Kasi alam mo. Hindi ito. Hindi yan. Okay. Kuha tayo yung pangalawa. Good morning. Ayan, nasa Baguio daw po siya ngayon, mga kababayan po natin. No? Tiningnan niya po yung gumuho na flood control na tinapon lang ang 260 million. Pakinggan natin ang kanyang mga ilang sinasabi. Kasi ano na ito, umasta na parang expert sa construction, engineer. Tingnan natin si Engineer Bongbong. I am here together with Mayor Benji Magalong to inspect some of these problematic again flood control projects. I think you can see for yourself. Alam mo, si President Duterte, no, o si Vice President Sara, hindi nila ugaling kanyan magpapa-interview, no? Otherwise sila po ay tatanungin. Hindi sila mag-uulat ng ganyan eh. Kasi, siyempre, ibibigay mo yun sa report. No? I-report mo doon sa committee o sa isang investigating team mo. Doon mo yun sasabihin kung anong observation mo. Kung may itatanong ang Mr. Media o magtatanong ang Mr. Media, tsaka mo na sasagutin. No? Diba? Pero dito, tingnan mo, siya yung nagre-report. Talagang talaga, no? Siya talaga yung nagbibida-bida. Na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito. Dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kagad. Sinama. Pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay gumuho lahat ito. Nagkabulol-bulol na. So, ang pangako niya pa dito, mga kababayan natin, hindi daw po siya bababa sa pwesto kung hindi daw po na-resolve yung itong mga problema sa flood control. So, pagdating ng 2028, kung hindi nare-resolve yan, hindi siya bababa. Okay, yan na po yung ating update, mga kababayan po natin. Muli, saludo po tayo dito sa batang congressman, no? Si Congressman Labeste ng 1st District of Batangas na nilaglag itong district engineer, no, sa isang entrapment. At ngayon sinasabing nakakulong na po ngayon sa Batangas itong district engineer na gusto siyang suhulan ng 360 million na kickbacks sa mga proyekto ng mga flood control at ibang infra projects pa. Siguro mga kalsada, tulay, yun mga kababayan natin. So, good job. And yan na po yung ating update. Maraming salamat po. At kung kayo po ay bago lang sa ating channel, paki-subscribe naman at palike naman ng ating update, mga kababayan natin. Thank you and God bless.